Mukhang simple si Peppa Pig, pero habang pinapanood, mas dumadami ang tanong. May mga misteryong hindi pa nasasagot sa palabas. Tuklasin natin ang mga ito. Mahigit 20 taon nang umiire si Peppa Pig. At sa panahong yon, marami na tayong Christmas episodes, birthday parties, holidays, at bagong sanggol sa pamilya. Pero ang kakaiba, walang tumatanda. 4 pa rin ang edad ni Peppa, 2 pa rin si George, at di nagbabago itsura ng matatanda. Ngayon, dahil kay Baby Evie, nagtatanong ang mga tagahanga kung gumagalaw na ang oras sa mundo ni Peppa Pig. Mas mature na Peppa ngayon, at mas marami nang sinasabi si George bukod sa dinosaur. Ibig sabihin ba nito magiging 5 na si Peppa? O mananatili siyang nasa preschool habang buhay? Parang cartoon time loop? Alam naman nating vampira si Madame Gazelle. Hindi nila tuwirang sinasabi sa palabas. Pero madaming pahiwatig. Halos sigurado na lala nung wala siyang refleksyon sa salamin. Hulaan mo kung ano? Baka vampira rin ang mga alaga ni Madame Gazelle. Yun ang magpapaliwanag kung bakit sobrang inaalagaan niya ang mga iyon. Kung sila ay maliliit na nakakatakot na halimaw, sinong nakakaalam kung anong gagawin nila kapag nainis sila dahil hindi sila nasusuklay? At saka, yung site na nagpapakita kung kailan kumakain ng mga guinea pig ay nagsasabing mas marami silang kinakain sa gabi kaysa sa araw. Pwede kaya na dahil mas gising sila kapag madilim. Baka kaya rin kailangan may kasama sila kahit natutulog sila. Hindi makatuwiran na makaramdam ng pag-iisa ang antok na hayop. Pero kung gising siya sa dilim habang tulog ang iba, iba na yon. Sa isang episode, nakita ng tatay ni Danny Aso ang polar bear sa malamig na isla. Normal ito, pero may Penny polar bear din sa mundo ni Peppa. Heto ang kakaiba. Si Penny ay normal na namumuhay, samantalang ang polar bear na nakita ng tatay ni Danny ay parang tipikal na mabangis na hayop. Nakakalito, di ba? At hindi pa dyan nagtatapos. Tingnan mo si Miss Crocodile. Nagtatrabaho siya sa zoo, nagsusuot ng damit at nakikipag-usap sa iba. Pero sa ibang episode, may mga buhayang sumusubok kagatin si Lolo Conejo. Paano ito nangyayari? Bakit may mga hayop na naging parang tao, samantalang ang iba ay nanatiling mabangis? Nakakaisip tuloy kung sa mundo ni Peppa, may kakaibang yugto kung kailan ang ilang species ay nag-adapt para mamuhay gaya ng tao. Wala nang pangangaso o labanan sa food chain, puro paaralan, palaruan at trabaho na lang. Hindi na hinahabon ng leon ang gazelle o ng polar bear ang seal. Kung totoo yun, may pinsan kaya si Penny polar bear na nasa Arctic pa at namumuhay bilang karaniwang polar bear? Paano naman si Peppa? Pwede kaya may malalayang kamag-anak si Peppa na baboy ramo sa gubat? Sa Peppa Pig, laging sinasabi na dating marinero si Lolo Pig. Pero hulaan mo kung ano, maraming palatandaan na baka nagsisinungaling siya, lalo na tungkol sa pagiging pirata niya noon. Maraming nakakapagtaka sa mga kwento niya. May alaga pa siyang lurong si Polly. Astig ang mga luro, kaya gustong alagaan ng mga pirata. Medyo kakaiba, di ba? Isa pa, sa isang episode, binigyan ni Daddy Pig si George ng sombrero ng pirata. Bakit may sombrero ng pirata ang mandaragat? Hindi magkasundo ang mandaragat at pirata. Baka akala mo, tinalo ni Lolo Pig ang pirata at kinuha ang sombrero. Bakit pinasuot pa kay George? Isa pa, nakakatawa na may bandila ng pirata si Lolo Pig na may bunggo sa bangka niya. Yan ang gamit ng mga pirata. Dapat bang sabihin niya kina Peppa at George na maglaro bilang mandaragat, hindi bilang pirata? Totoo bang best friend sina Peppa at Susie? Minsan nag-aaway sina Peppa at Susie dahil palautos si Peppa at hindi laging mabayat. Lalo na kapag madaldal siya at naiinis si Susie. Ang pinakamalaking awayan nila ay nang akusahan ni Peppa si Susie ng pandaraya matapos matalo sa baraha. Isang araw, nagpasya si Susie na lokohin si Peppa. Gumawa siya ng kunwaring kaibigang si Leo ang leon para asarin si Peppa at ibintang sa kanya ang ginawa. Bumisita si Susie kay Peppa para maglaro at sinabi niyang may bago siyang kaibigan na di nakikita at di totoo. Gusto ni Peppa maging mabuting kaibigan, kaya nagkunwari siyang nakikita si Leo. Akala niya, baka masama ang pakiramdam ni Susie at nag-i-imagine lang ito. Pero nang dinala si Leo sa bahay, naging mas sungit si Susie. Tinawag niyang tanga si Peppa, sinabing wala siyang alam, ginaya ang tunog ng leon, at nagsabi ng masasama tungkol kay Peppa nung gusto nitong makipaglaro. Alam nating hindi totoo si Leo, Susie. Ginamit mo lang siya para makaganti kay Peppa dahil sa hindi niya kabaitan. Ngayon, pag-usapan natin si Mandy Mouse. Espesyal siya kasi gumagamit siya ng wheelchair. Astig na may karakter na tulad ni Mandy sa palabas.
Pero may isang bagay na mapapaisip ka tungkol sa kanya. Si Mandy ay daga na kumikilos, parang tao tulad din na Peppa. Pero makikita na si Madame Gazelle ay may mga guinea pig na totoong mukhang guinea pig. May iba pang normal na guinea pig sa palabas. Alam mo ba? Parehong maliit at mabalahibong rodent ang daga at guinea pig. Bakit nga ba parang tao kumilos ang mga daga pero hindi ang guinea pig? Maharing karamihan ng daga sa mundo ni Peppa Pig ay normal na hayop at si Mandy lang ang kakaiba. Pero baka hindi rin siya laging kakaiba. Dahil sa nakakatawang bagay na ito at sa wheelchair niya, may isip mong baka dati siyang ordinaryong daga. Minsan, ginagamit ng siyentipiko ang mga daga sa eksperimento. Maari may nangyari kay Mandy, kaya siya nagbago at kumilos na parang tao. Pero ito rin ang dahilan kung bakit hindi na siya makalakad. Sino mag-aakala na may nakakagulat palang kwento si Mandy? Sa mundo ni Peppa, sinong tinatawagan kapag may hindi maganda pakiramdam? Madalas si Dr. Bear ang tinatawagan. Mabait na doktor ng pamilya na nakikinig sa dibdib, sumusukat ng temperatura, at nagbibigay ng payong medikal. Pero sandali lang. Ano naman ang nangyayari kapag hindi maganda ang pakiramdam ni Goldie ang isda o ni Polly ang parrot? Tinatawagan nila ang veterinaryo. Si Dr. Hamster, para maging eksakto. Sa unang tingin, parang normal lang ito, di ba? Nagkakasakit ang mga hayop, kaya kailangan nila ng doktor. Pero sa mundo ni Peppa, lahat ay hayop. Kaya bakit may pagkakaibang doktor para sa iba't ibang hayop? Bakit hindi si Dr. Oso na lang ang doktor ng lahat ng hayop? May tinatagong istruktura ba ng lipunan dito? May iba-ibang paaralan ba ng medisina para sa bawat hayop? Ang dami talagang tanong. Espesyalista ba si Dr. Oso sa pisyolohiya ng baboy? Malalim ba ang pagkaunawa niya sa mga pinsalang dulot ng mga maputik na lusak? Paano naman si Dr. Hamster? Expert lang ba siya sa mga mammal? O ginagamot din niya ang ibon, reptilya at insekto sa mundo ni Peppa? Makikita natin sa mundo ni Peppa ang iba't ibang hayop na magkakasamang namumuhay at nagkakaintindihan. Sama-sama silang pumapasok sa paaralan, nagtatrabaho at nagkakaroon ng mga tea party. Sa pangangalaga sa kalusugan, malinaw ang pagkakahiwalay. Ipinapahiwatig nito ang biolohikal o panlipunang paghahati na hindi direktang binanggit ng palabas. Maaring palihim na ginagaya ng mga lumika ang totoong espesyalisasyon sa medisina. Tulad ng may mga pediatrician, cardiologist at neurologist tayo, si Dr. Brown Bear siguro ay tumutok sa mga karaniwang sakit ng mga hayop sa lupa. Samantalang si Dr. Hamster ay mas bihasa sa iba't ibang hayop. O baka may mas nakababahalang paliwanag? Baka malaki ang pagkakaiba ng pisyolohiya ng mga species, kaya kailangan ng iba't ibang kaalaman sa medisina. Pag-isipan mo ito? Hindi natin nakikita si Dr. Oso na ginagamot ang isda o si Dr. Hamster na binabakunahan si Peppa. Parang limitado ang medikal nilang kaalaman ng di nakikitang hangganan. Ano kaya yon? Uri ba ng hayop? Klase? O may iba pa talagang dahilan? Nakita mo na ba si Miss Rabbit? Ang dami niyang ginagawa. Nagpapalipad ng helicopter, nagliligtas ng tao, at nagbebenta. Parang kaya niyang kopyahin ang sarili niya, di ba? Hulaan mo kung ano. Hindi. Marami ba siyang clone o baka mahiwagalam siya? Hindi. Mas madali pa ginagawa ni Miss Rabbit. Lihim pala siyang espiya ng mga namumuno sa Inglaterra. Nagtatrabaho para sa Reyna. Hindi ka naniniwala? Sa episode na pinuntahan ng lahat ang Reyna, makikita mo magkakilala sina Miss Rabbit at ang Reyna. Kapag inisip mo ang lahat na nakikita ng pamilya ni Peppa na ginagawa niya, parang binabantayan ni Miss Rabbit ang pamilya ni Peppa. Mapapansin mo hindi naman talaga nasa lahat ng lugar si Miss Rabbit. Palabas lang yon at pumupunta lang siya kung nasaan ang pamilya ni Peppa. Parang marami lang si Miss Rabbit dahil ang nakikita lang natin ay ang nakikita ng pamilya ni Peppa. Pero binabantayan lang talaga niya sila. Hindi rin malinaw kung bakit. Ilan lang ito sa mga tanong na di pa nasasagot sa Peppa Pig. May sagot ka ba o ibang misteryong di namin nabanggit? Sabihin sa komento.